Allow your body to be burned for a cause. Pero sabi ni Paul, speaking in tongues, prophecy, charity, sacrifice, great things yan. But they are all nothing and meaningless without love. And it's an important reminder for us workers. We may be gifted, we may be trained, we may be learned, we may have charm, but without love, that amounts to nothing. What makes speech and spiritual utterance, prophecy or intelligent utterance, faith and good works meaningful is the love behind it. Kaya nga daw po pag may kinakain ka, iba yung parang alam mo this was really done in love and you are being fed out of love. Pagka meron tayong ginawa na mayroong love behind it, the recipients know. You cannot hide it. Pero yung mga trabahong walang love, alam din natin. Pagka ang tao po gifted, let's say you're gifted with prophecy. Let's say you can teach very well. You can preach very well. Let's say you're gifted even with fantastic gifts like tongues, like healing, like all of these things that many people run after. If you are such a suave speaker and you can move mountains with your faith and inspire so many people because of your perseverance and hard work, or if you give a lot to the poor, to the needy, to the sick, but if you are not loving, you will only destroy the people that believe in you. Why? Because the more gifted you are, the more people will believe in you. And then what will you do about them? What will you do to them? What will you do with them if your motivation is not love? Nakita po natin ang mga gifted people in history. Hitler, very gifted na orator. He plunged Germany and nearly half of humanity into destruction. Yung mga taong mahuhusay, magagaling, ang tatalino, nakaka-invento sila ng mga weapons of mass destruction. Inaano nila yung talino nila if there's no love. Yung mga magagaling na gumagawa ng mga scam, yung mga pyramid na mga kung ano-ano na yan, magagaling, gifted. Pero nakikita nyo, pag ang tao magaling, tas walang love sa kapwa, nagagamit niya yung galing niya para isurrender niya kay Satan, para siya mang-oppress, mang-api, mandaya, mang-kawawa. Kagandahan, mat kaya ganda-ganda mo kung wala kang love for other people, what will you do? You will make everyone desire after you, and you have no intention naman to be available, so you make people suffer. Kaya mga sobrang gaganda, tapos sobrang pang mapang-akit ang mga itsura, pinagdurusan nyo ang buong sanlibutan dahil napapatingin sa inyo at umaasam-asam, wala na mga asan. Kaya yung giftedness na walang kasamang love, nagiging tool lamang ni Satan. Kaya sabi ni Paul, without love, everything is nothing. All of this will become nothing. So we Christian workers, we Christian people, we who serve the Lord, love should be the origin, the journey, and the destination of everything we do. What do we mean? Ang motivation natin sa lahat ng ginagawa natin, love dapat. Yun pinag-uumpisahan ng lahat. Bakit nyo gusto maging magaling na teacher? Hindi para pasikatin ang sarili, hindi para pahangain ang mga tao, kundi para lalong ihain sa mga tao ang delicious Word of God. Bakit gusto mo magkaroon ng magandang center, magandang worship place? Because you love people and you want them to be comfortable. Bakit ka naghahain ng masarap? Because you love people and you want them to really be eating good food. Pagka po kasi meron tayong ginagawang maayos, inaayos natin ating sarili, inaayos natin ating bahay, nagpapakain tayo, naghahanda tayo, pwedeng dalawa ang rason Isa, pwedeng you want to impress. Walang kwenta yun, you want to impress. Gandahan natin ang bahay natin para ma-impress sila. Damihan natin ang handa para wala silang masabi. Talagang tayo ang pinaka-the most test para maka-impress. Iba naman yung gumagawa po tayo ng mabuti to please. Gandahan natin ang ayos para ma-please ang mga darating. Makapagpahinga ang mga pagod nilang puso. Sarapan natin ang pagkain para masiyahan sila. Hindi para humanga sila at mainggit sa atin at hindi nila kayang talunin ang mga ginagawa natin. The motivation is everything. And if we love is the origin of what we do, may kasunod po na automatic result yon, excellence. Iba kasi yung ginawa out of love May extra work, may extra care. Every best thing you can put into the work, you will. So, love is the origin of all good things. Lagi natin chinecheck ang ating sarili. Why do I want to sing in the choir? Why do I want to dance in the worship team? Why do I want to be a pastor? Why do I want to be a deaconess? Why do I want to be this and to be that? Is it because I love God and I love God's people and I like to serve? O tutungtungan ko yung ministry na yon para itaas ang aking sarili,
para naman ako maging in, para meron ako mapasok na parang circle na gusto kong pasukin. Everything we do, the origin should be love. At ano pa? The journey should be in love and loving. Loving nga ang ating intention, pero yun namang methodology natin is very unloving, baliwala rin. O gusto nating maging malinis ang banyo para ma-please ang mga tao, pero sobrang higpit na natin sa mga tao, hindi na nila magamit, nakalak para hindi dumumi. Hindi na loving yung journey. Hindi na loving yung methodology. Principal ka ng Sunday school, principal ka ng isang educational department, gusto mo excellent ang teaching, so hinahagupit mo na ang mga teacher mo, nangangalumata na sila, lagi mo pinapagalitan na lang, wala nang love, para na lamang isang malaking show ito to impress other people. What's the point? The journey must be love. Alam niyo po, pagka ine-enjoy natin yung journey, kahit hindi tayo makarating sa destination, masaya na rin. Nagbabiyahe kayo, pupunta kayong Tarlac, pero ang saya-saya ng biyahe, hanggang Pampanga lang, hindi na pwede, babalik na kayo, okay lang, uwian na, total masaya din naman tayo. Pero kung hindi kayo masaya sa biyahe, wala kayong minute kundi makarating sa Tarlac, pag hindi kayo nakarating doon, bigong-bigo kayo. Life is not a destination. Life is the journey. So kailangan yung ginagawa natin, mataas man yung goal natin, pero hindi lang tayo goal-oriented. Naka-oriented yung ating atensyon sa how we get to that goal. Is it also loving? Is it also enjoyable? Is it also uplifting? Important yun, hindi lang tayo goal-driven to the point na kahit anong mangyari, magkamatayan na basta ma-reach yung goal. No. Because love should be the journey also. And of course, if love is the origin and love is the journey, then love will definitely be the destination. Doon ang uwi. In other words, if I'm loving and I have a ministry, it is out of love for God that I do it and love for my fellow men, and I do it in a loving way. Definitely, everyone I touch, everyone I serve will know and feel and see and hear that love, and they will be transformed by that love, and they will also be loving. In other words, yung love na yun lumilipat. Daig pa nun ng SARS sa pagiging communicable. Dahil nakakahawa ang pag-ibig. Nakakahawa rin ang hatred. Kaya it depends on what kind of climate we create. Kung anong itinanim, siyang aanihin. What are the many facets of that love that 1 Corinthians talks about? 1 Corinthians 13, 4-7 gives us insight into the many facets of godly love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So ano po ang nakita natin niya sa mga verses na yan? That love is patient. Are you patient? Sinabi natin, tayo po mga workers, we begin with love, we do it in love, and the end is love. So, love daw is patient. And we are not only patient with those that we minister to, more importantly, we are patient with our fellow ministers. Pagka kasi nagtatrabaho po ang mga tao, it is so easy to have conflicts. Kaya pinapansin nyo kahit sa mga churches, it is so easy to love the crowds. But why is it more difficult to love this fellow worker? Kasi yung crowds hindi nyo katrabaho eh. Recipient lang sila ng ginagawa natin. Pero yung katrabaho mo, mas madalas mong kasama, mas maraming possibility na magkaroon ng conflict. Kaya sabi, love is patient. Love is kind. Ano kaya mga unkindnesses ang nagagawa natin toward each other just because we are goal-driven? Are we becoming unkind to each other? Love is not boastful. Love does not boast. Love is not proud. So wala dapat lugar yung pride. Na mukha yatang nasasapawan niya ako, na-overtake niya ako, teka, mas matagal na ako dito, teka, mas marami kong pinag-aralan, teka, nag-Bible school ako, siya hindi. Yung pride mo lalabas. Love is not proud or rude. Wala dapat rudeness. And it is so easy for fellow workers to be rude to one another pagka hindi binantayan. And love is not self-seeking. Hindi self-promoting. Hindi ipopromote ko ang sarili ko, ba't ikaw lang napopromote? Kailangan sikat din ako, ba't ikaw sikat? You know, love is not self-seeking.
And love keeps no record of wrongs. We learn from our mistakes, but we keep no record of wrongs. That when you look at a person, ang nakikita natin listahan ng mga pagkakamali niya, how can you be loving if you will keep a record of wrongs? But we keep a record of good deeds that these people do. Hindi po natin sinusukat ang isa sa level ng kanyang ginagawa ngayon. Sinusukat niyo siya sa lalim ng pinaghugutan sa kanya ng Panginoon at kung paano siya nakarating sa level na ito ngayon. That is what we celebrate. Kasi kumisan, konting-konti lang yung accomplishment ng kapatid mo, pero naman pala, pinaghugutan pusali, kay lalim-lalim. So, yun lang nakaangat siya sa ibabaw ng lupa kahit kapraso is already a great accomplishment to celebrate. Tinitingnan po natin yan. And love does not delight in evil. We do not delight in evil ways. We do not delight in evil lifestyles that our fellow workers might be into. So what do? We pray for them, we counsel, we love. We earn the right to be heard. You don't walk into people's lives and try to arrange their lives like furniture. You earn the right to be heard. And love rejoices with the truth. Yung truth. O nalampasan niya ako, pero ang truth naman talaga, mas masipag naman talaga siya mas maraming gifts, mas mahusay, mas sanay. So, I rejoice. Because that is the truth. But many people are not always ready to face the truth, especially when the truth reveals something about them that is not so flattering. So, natutuwa tayo pag umaasenso yung iba dahil talaga naman, mas masipag naman yan Hindi magkakaroon ka ng envy, magkakaroon ka ng inggit. And love always protects. You know, fellow workers with the Lord will protect one another. You don't permit people to talk against your fellow workers behind their backs. Much less, you do not participate. And much, much less, you do not instigate and begin such a talk. Dapat ang covenant ng mga workers of the Lord is that I will not permit people to talk against you behind your back in my presence. Dapat ganon. Because love always protects. You protect the dignity, you protect the person, you protect the safety, you protect the honor of a person. Especially your brother and sister in the Lord, and more especially your co-worker. Love always trusts. Nagtitiwala tayo. Hindi ang initial reaction huwag magtiwala. Dapat tayo among ourselves nagtitiwala. Nagpe-pray, humihingi tayo ng discernment para malaman natin kung dinadaya tayo, papunta ba tayo sa mali. But the impulse dapat ng mga kapwa manggagawa sa Panginoon is to trust. Pagka merong choir leader, tinanggal ka doon sa kanta, may ibang ipinalit, trust that it is the best decision. Hindi isipin mo agad, pinsang kasi yun, kamag-anak kasi kaibigan. Isipin mo, baka talaga yun ang makakabuti. Trust. Especially church leaders. When church leaders make decisions, we trust. Dahil wala naman siguro church leader nagigising sa isang umaga at sasabihin, ano kayang mga mali ang gagawin ko ngayon para ipahamak ang church? Kuminsan may human error, but we have to trust. Because of the delicateness sometimes of the human interreactions and interrelations, many policies and many decisions are not always explained to the people because further explanation will only mess up the situation. But you trust. You trust in the goodwill, you trust in the love of your fellow workers for the Lord and for the church, that whenever we make decisions, it is for the best interest and in the best interest of the church. Hindi ang initial reaction, agad natin magtampo, magalit, mag-isip, magduda. Trust. And love always hopes, and love always perseveres. Pagka po inanalyze natin to, mas test natin ating sarili, am I a loving Christian? Am I a loving co-worker? Because if there's no love, everything we do means nothing. Maybe sometimes it seems to mean something to people who don't see through our hearts. But we cannot deceive God. It is God who is our judge. It is God who will punish or reward. And if what we do is nothing to God, read my lips, what we do is not done in love, in a loving way, then what's the point in doing anything at all? What about the endurance of love? Does love endure? Yes, it does. 1 Corinthians 13, 8-13. Love never fails. Never. Love never fails. Can we absorb what that sentence means? Love never fails. It means love always succeeds. If your motive is loving, if your way is loving, if your goal is to love, you will never fail.
Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. But then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So love never fails. So pag meron tayong mga failures, itatanong natin, did it originate in love? Is my motivation love? Is the reason for doing it love? Did I begin with love and in love? And then you ask yourself, did I do it in a loving way? Love for God and love for my fellow men. Is my goal to love and to turn these people into recipients of love and therefore later on to be channels of love to other people? Because if there is failure, then there was no love. Because love never fails. And you know why love never fails? Because love perseveres. Sabi nga Kaya kahit na-discourage ka, hindi nagtagumpay agad, sige ka pa, kasi love yung motivation mo, hindi ka nag-give up agad. Para mga magulang, you don't give up on your children because you love them so much. Sometimes people give up on their spouses, give up on their brothers and sisters and friends, but where will you see parents who give up on their children? Love. Dahil may love eh. Love never fails. Gifts will end. Prophecies, tongues, knowledge. But love will be forever. And love is the sign and the fruit of maturity. Yung mga sinasabing, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Ibig sabihin lang, when I was childish in the faith, I was not loving. I was always wanting to be loved, to be understood, to be accommodated, but I was not understanding, I was not loving, I was not accommodating anybody. But Paul says, when I have become a man, I give up childish ways. Now that I am mature in spirit, I am mature in the Lord, and I am loving. So nalalaman din po natin yung level of maturity natin sa degree ng ating love. May event. Makakapayag ba kung iba yung makakuha ng credit? O okay lang, basta matuloy yung event at mag-glorify si Lord, ma-feed ang mga tao, who cares? Then I am loving, then I am mature. Pero pag lagi kong gusto ako yung bida, ako yung sikat, ako yung makaagaw ng eksena dito, then I am not loving. I am a lover of self. And sabi ni Paul, that is child stuff. Pambata. Niya, grow up. Kailangan giving mode ka na kasi mature ka na eh. Faith is very great because faith can move mountains. Hope is great because it can see you through the darkest of nights. But the Bible says love is greater than faith and hope. People who love are great because love is the greatest. So what we do should originate in love. What we do should be done in love. Hindi pag may nag-o-oppose sa inyo ng konti, ang gusto nyo na agad patalsikin. Elder ka, deacon ka, meron kang isang medyo difficult person to deal with, ang gusto mo na agad, alisin siya, mabura siya sa mapa, dahil ang tingin mo sa kanya sa gabal. Pagka po kayo elder, deacon, director, manager, whatever, pastor, principal, may mga mahirap na katrabaho, may mahirap na mga taong nandun na makasama, mission field yun. It is sent. They are sent by God to us to be loved. Kasi kadalasan, kaya lang sila ganon, kulang lang yan sa pansin. Kulang lang sa love. Tapos ikaw naman gusto mong eliminatein agad. Meron ako isang deaconess, lagi na lang nagre-reklamo, tanggalin niyo naman pastor, ilipat niyo sa ibang daughter church. Nasaan yung love mo? Ibig sabihin, lahat ng taong hindi mo gusto mo tanggalin sa operasyon. Hindi ka loving, hindi ka dapat maging leader. Dahil kung tatanggalin niyo lahat ng mga taong nakakakonsume, walang matitira, kayo unang-unang mawawala eh. Dahil lahat naman tayo nakakakonsume. Tanungin niyo nga sa katabi niyo, am I lovable? Huwag kayong magsisinungaling. Lovable ba talaga? Sabi mo, with the love of the Lord, I can love you.
Hindi niyo dapat ini-eliminate yung mga taong mga mahihirap kasama kasi mission field natin yun eh. Kaya nga inilalagay ni Lord sa ating poder para maibig, matutunan, matrain, para later on nakikita natin yung changes sa kanila. Dahil kung ang gusto niya lang kasama lagi, yung magaan kasama, yung madaling kasama, yung masarap kasama, bakit pa may church? Salt nga tayo and light of the world. Ang hinahanap natin yung madilim, yung matabang, yung nabubulok para pakinabangan yung salt and light. So look at your coworkers and look at people around you from a new perspective. The more difficult the person, you say, wow, siguradong grabing grace ang ibibigay sa akin ni Lord kasi nilagyan ako ng ganitong kasama. And then I will mature. Then I will be loving. Because you know, people need love, especially when they don't deserve it. Have you ever considered that people need love, especially when they don't deserve it? So what we do should originate, be done in, and result in love. In other words, our audience gets loved. By audience, I mean everybody who hears us and sees us. Co-worker or the people who are the object of our ministry should get loved. And then when they get loved, they become loving. Yung mga taong hirap kasundo, hindi lang kasi siguro minahal ng tatay, ng nanay, ng lola, kaya mga ganyan. Kaya dapat, let's make up for what humanity owes them, so let's love them. And they'll be changed. Especially Filipinos. There's one thing about Filipinos, that very observant anthropologists and sociologists and psychologists notice. Filipinos remember feelings. More than they remember thoughts, more than they remember ideas, they remember feelings. Think of the people that you like. It's all about them making you feel good. And think of the people you don't like. It's all about them making you feel bad. Kahit pa sila mayaman, magaling, matalino, maganda, kung inisnab ka, ayaw mo. Kung di ka pinahalagahan, hindi ka binigyan ng importansya, ayaw mo. Kahit ang dami niyang accomplishment, mas gusto pa natin yung wala accomplishment kasi they make us feel good. Filipinos remember feelings. Kaya napakahalaga, when we deal with people, itatanong natin sa sarili natin, what feelings am I inspiring them to have? What feelings about me will they remember? Was it a pleasant or an unpleasant feeling? Kaya po, ang maganda mag-review. Ang salita ng Diyos, kung tutuusin natin, ay napakabuti para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Spiritual, personal, emotional, social life natin. Reviewin niyo po ang inyong buong nakaraan. Ang mga tao ba na nakasalamuhan na natin, nakatrabaho, nakasama sa project, nakasama sa isang maliit na space, in other words, we had to share time and space and work together and be together, sila ba ay nananatiling maging kaibigan nating matalik o napapansin nyo, naglayo ang lahat? Ang mga tao ba na nakakatrabaho natin, naaalala tayo pag birthday natin at pinupuntahan tayo ng kusa? Ang mga taong nakasama na natin, meron ba silang desire na makasama tayong muli? Kasi mapapansin nyo yon. Pagka may mga retreat, kung saan kang room, yung gusto ng iba, doon din sila mag-room. Pagka kumakain ka sa isang mesa, napupuno na yung mesa na yun, maraming tumatabi agad sa'yo o nag-iiwasan ba? Pagka po na-review natin yan mga kapatid, then malalaman natin if we have planted pleasant or unpleasant feelings in people. Madali namang malaman kasi po may mga cause and effect. May mga tao ang hirap-hirap kasama. Ang liit-liit na bagay, aawayin yung kasama. Ang liit-liit na bagay, gagawa ng gulo. Hindi mo pagbigyan na lang. Ang tanong, pag may project ba uli, gusto ka ba niyang makasama uli o ayaw na? Madaling malaman. Kasi yung pong tao na nagugustuhan ng kapwa because we make them feel good, padami ng padami ang gustong lumapit sa inyo. Pero kung napapansin nyo, paunti yata ng paunti. Pawala ng pawala ang mga tao sa mundo ko. Palakas ng palakas ang possibility na mag-isa ako. Siguro we are not making people feel good. We are not giving them beautiful feelings, but maybe ugly feelings. So it's good to review. Reviewin natin.
Ang salita ng Diyos, hindi lang para sa spiritualidad, para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Because God wants us to be fruitful, to be happy. And for us to be fruitful and happy, we need people around us. In order to succeed in anything we do, we need help. And people help only those that they like to help. People help those that they like. People help the likable. People help the lovable. People help the loving. So dapat nakikita po natin yon. We are surrounded by so many stories of people. Tumanda na lang at lahat. Kapatid na lang at kapatid, kagalit pa. Nangangamatay na nga at matatanda na at nangauubos na, nagkakagalit pa. Ang mga pinsan, kagalit. Ang mga manugang, kagalit. Ilagay mo sa isang committee, magkakagalit. Bigyan mo ng isang grupo, matutunaw, mawawala lahat yung tao doon. So dapat mag-review na tayo sa sarili. Teka, ako ba yung mali? Alangan naman, ang buong planeta mali, ako lang yung tama. Pagka meron kayong nakapagtalo at isang mali siya, siguro maniwala kayo, mali siya, tama ako. Next week, may naroon kayong nakatalo, mali siya, tama ako. Pero kung 5 buwan niya nang nangyayari na, puro sila mali, mag-isip-isip kayo, baka kayo na yung mali. Ang nakakalungkot sa mga taong mali, wala silang kaide-ideya na mali sila. So when you are very convinced that you are right, doubt your assessment. It's better to doubt. Because after testing, kung talagang right kayo, di okay, but at least you go through the test. Kasi hindi man lang kayo mag-iisip na baka nga ako mali kasi convinced kayong kayo tama. Loving people are attractive people. Akala nyo ba nadadaan sa cosmetics yung pagiging attractive? Sa biglang tingin. Yes, initial attraction. Mabango ka, magandang itsura mo, may initial attraction. Pero kung nakasama ka na, kapag overnight na yung grupo, nakasama ka isang gabi, pag-uusapan ka na ng bayan bukas, wala nang may gustong sumama sa'yo. Because real attractiveness is in the heart. And I tell you, loving people are attractive. You know why? Because love never fails. To be loving. Hindi sinasabi natin na huwag kayo maging strict kung kayo ay mayroong posisyon. Huwag kayo mag-impose ng mga standards. Hindi ganon. Impose, be strict, kung gusto nyo maging strict, style nyo yon. Be goal-oriented, but be loving in the journey. Hindi ang mga tao para lamang mga tools na gagamitin mo para makakuha sila ng production. Hindi tayo mga komunista. Hindi tayo rin mga kapitalista na ang tingin lang sa tao, taga-produce. Yung mga tao are ends by themselves. Si Peter, ang inire-restore ni Lord sa ministry, tinanong niya 3 tanong. Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Tend my flock. Peter, do you love me? The 3rd time, Peter said, Lord, you know everything. You know that I love you. But the Lord said, take care of my sheep. The same question yan. Tinatanong sa atin ni Lord. Do you love me? Sagot natin siyempre, Lord, yes. Kumakanta pa nga kami ng mahal na mahal kita, Panginoon. Hindi nyo ba nadidinig? Sasabihin ni Lord, take care of my sheep. Take care of my flock. Feed my sheep. Do that in love. Bible study leader ka, galingan mong training. Galingan mong preparation. Do it in love. Because when your lesson is done well, they will not only know the lesson, they will love the learning experience, and therefore they will learn more, and probably they will even want to teach. Kung effective ang teacher, nagkakaroon ng desire yung mga tinuturuan niya na maging teacher din. Kasi ang taas-taas ng pagtingin niya sa teacher, gusto niya rin siyempre magkaroon ng ganung pagtingin sa kanya yung kapwa. Do we love God? Do we love the people? Then we should feed and feed in love. Binibigyan mo nga ng pagkain, hinahagis mo ng pork chop. Ayan! Di ba may mga ganun magbigay? Bibigyan ka ng pang-enroll, binura-mura ka muna bago ka bigyan. Bibigyan ka nga, kutakot-takot naman ng mga dabog ang ginawa. Ipinagluto ka nga, binalibag na lahat. Bali, wala. Ang natira pang feeling sa'yo, nainis ka pa, imbes maging grateful. Because the way is not loving. So it is important to be loving. And you know, brothers and sisters, fellow workers in the Lord,
we are to love one another first. Kailangan niyang katabi nyo na yan, nasa likod nyo, nasa harapan nyo. Mamahalin muna natin yan bago natin mamahal yung throngs and multitudes that the Lord gives us to serve. Siyempre, yung mga sundalo, nagtutulungan muna, body-body, nagsusupport sa isa't isa yan bago sila sumalakay at bago nila gawin ang kanilang mission. There's got to be that affinity. Do you find anyone among us unlovable? It is possible, di ba? Do you find anyone among us repulsive? It is possible. But remember what we have said. People need love, especially when they don't deserve it. Because if people already deserve love, then they don't need it. You know why? Because a lot of people already love them because deserving sila. Pero tayo yung naghahanap ng isang tupang nawawala kahit yung siyam nandyan. So, ang dami mga lovable, hinahanap din natin yung unlovable. And we allow the love of Christ to flow in us and through us to that person so that that person may find love and himself or herself be loving later. Tayo yung mga doktor, mga nurses, mga technicians sa ospital ng Diyos, ang hanap-hanap natin, pasyente. Hindi tayo gym na ang hinahanap na natin ay yung mga well-toned at saka ang gagaling na mga katawan. Tayo yung ospital. Ang hanap natin, ano? Ano? Pasyente. Yan ang hanap natin, pasyente. Hindi pag nakakakita kang pasyente, umiiwas ka, ay, ang lubha, ayoko sa kanya. Nakakita tayo ng member, ay, pasyente to, ang lubha, ito ang hinahanap ko. Diba? Nagba-Bible study leader ako, may pagkagulo-gulo, ito ang gusto ko. Kasi yung character niya, gusto ni Lord yan na mag-improve. Gagamitin ako ni Lord. May co-worker ako, ang kulit-kulit, ito ang hanap ko, pasyente. Because the church is a hospital. Siguro pag clear sa atin yon, malalaman natin yung role natin. Hindi ko tulad ng mga ospital na may sakit ka, tinatanggihan ka dahil ayaw po namin sa inyo may sakit kayo. Ba't pa siya naging ospital? We are a hospital. We like patients. And we have to love those patients. Because they don't deserve the love. And because they don't deserve it, therefore they need it. Yun yung love of Christ. Nang lagi nating hinahanap sa Panginoon, Lord, give me a father's heart. Give me a mother's heart. Give me your heart, O Lord. Kung heart lang naman natin ang masusunod siyempre ayaw natin ng pasyente. Pag may dumadating na makulit, iiwasan na kayo lahat. Kahit sa church office, pag may dumadating na magulo, gustong pagsarhan. Ayan na, magulo, isara ang opisina. Diba? Pero eto na ang pasyente. Parang ER, no? Pinagkakaguluhan ka dahil dumating ka, aayusin ka. It is important that we remember such basics. And then we have to pray for people. Pray for the unlovable. Pray for the difficult to love. Pray for the unattractive. Pray for the repulsive. Because when you do, miracles happen. The miracle can be 1, the person changes, or 2, the person doesn't change, but you change.